BRP Sierra Madre, isang luma at sirang barko na nakaposisyon sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, ginamit ng mga Pilipino bilang outpost sa teritoryong pagmamay-ari ng Pilipinas. Pero dating barko ng Estados Unidos na ginagamit sa pagkarga ng mga tangke, helicopters at mga sundalo. Sumabak sa ikalawang digmaang pandaigdig at digmaang Vietnam bago pa dumating sa Pilipinas. Ngayon ay ating aalamin ang kasaysayan ng makabuluhang barko na nagsilbing palatandaan ng ating teritoryo, ang BRP Sierra Madre. Ang BRP Sierra Madre ay isang barko ng Philippine Navy na kabilang sa klase ng mga tank landing ship o LST-542. Orihinal itong kilala bilang USS LST-821 o nangangahulugang United States Ship Landing Ship Tank. Bilang bahagi ng tradisyon ng US Navy, pinalitan ito ng pangalan na USS Harnett County na hango sa pangalan ng lalawigan ng North Carolina at ang tanging barko ng US Naval na nagdala ng pangalan ng lugar. Naging mahalagang papel sa US Navy noong World War II at ipinadala sa Vietnam upang magsilbi sa South Vietnam Navy noong Vietnam War bilang suporta ng US sa panahon ng digmaan at pinalitan ng pangalang RVNS Mai Tho HQ-800. Pagkatapos ng Vietnam War, ang barko ay ipinadala sa Pilipinas at nakuha nito ang pangalang BRP Sierra Madre. Noong 1999, sinadya ng gobyerno ng Pilipinas na ipasadsad sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal sa Spratly Islands upang magsilbing outpost ng Philippine Marine Corps upang pagtibayin ang exclusive economic zone ng Pilipinas sa gitna ng alitan nito sa China na hanggang sa kasalukuyan ay makabuluhan pa rin para sa mga Pilipino. Ang nasabing barko ay inilatag noong ika-19 ng Setyembre taong 1944 sa Evansville, Indiana ng Missouri Valley Bridge at Iron Company at inilunsad noong ika-27 ng Oktubre ng kaparehong taon at itinaguyod ni Hugh Robertson at kinumisyon o ang opisyal na pagpasok nito bilang aktibong fleet ng hukbong dagat ng Amerika noong ika-22 ng Nobyembre ng kaparehong taon pa rin. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang barko ay itinalaga sa Asiatic Pacific Theater at nagserbisyo sa pagdadala ng mga supply sa paligid ng mga daungan ng Kanlurang Pasipiko, sa Iniwetik Atoll, paikot sa mga isla ng Japan tulad ng Okinawa at Lijima, paikot sa Ulithi Atoll at sa Guam. Matapos ang pagsuko ng Japan noong September 1945, isang barko sa mga ginamit na magdala ng mga kagamitang pandigma at nakakuha ng isang Battle Star Award. Pagsapit ng ika-11 ng Disyembre, ang barko ay naglayag pabalik sa Estados Unidos kung saan ito ay nadikomisyon o formal na inalis sa operasyon o hindi na aktibong fleet at inilaan na lamang bilang isang reserba. Ika-1 ng Hulyo 1955, lahat ng natitirang landing ship tank ay pinalitan ng mga pangalan ng lalawigan ng Amerika at ang barko ay pinalitan ng pangalang USS Harnett County. Noong ika-20 ng Agosto taong 1966, ang barko ay muling ibinalik sa serbisyo at naging mahalagang barkong pandigma sa panahon ng Vietnam War. Kasama ng iba pang mga tank landing ship, ang Harnett County ay ginamit bilang floating base sa Mekong Delta sa timog ng Vietnam na bahagi ng Mobile Reverend Forces. Nilagyan ito ng landing area at mga pasilidad sa pagpapanatili ng mga military helicopters kagaya ng UH-1B Seawolf at kayang makipagbakbakan dahil meron itong 40mm buffer anti-aircraft guns, 20mm Oerlikon cannons at 50 caliber machine guns. Matapos ibigay ng Estados Unidos ang pangangalaga ng barko sa Republic of Vietnam Navy sa ilalim ng Security Assistance Program noong ika-12 ng Oktubre 1970, pinalitan nito ng pangalang RVNS Mai Tho. Ang barko ay patuloy na naglingkod sa digmaan hanggang Abril 1975. Nang bumagsak ang kabisirang lungsod ng Timog Vietnam na tinawag nilang The Fall of Saigon, lula ng barko ang mahigit 3,000 refugees mula sa lungsod kabilang na mga sibilyan, sundalo at mga mangingisda. Naglayag ito sa ilog patungo sa dagat kasama sa fleet ng iba pang mga barko ng South Vietnamese upang iwasan ang hindi mapigilang puwersa ng Hilagang Vietnam, kung saan ang sitwasyon sa barko ay lubhang nakakabahala dahil sa dami ng pasahero nito ay nagkaroon ng kakulangan sa pagkain at medikal na supply. Kaya isang helicopter ang nagsagawa ng resupply, karga ng isa pang US battleship na USS Kirk DA-1087. Naglayag ang mahigit 30 barko at dumaong ito sa Subic Bay sa Pilipinas
kung saan ibinaba ang mga refugees. Nasa mga 30,000 Vietnamese ang lumikas noon sa Pilipinas. Subalit ang Administrasyong Marcos sa simula ay hindi pumayag na tanggapin ng mga refugee upang maiwasan ang pagkakaroon ng anumang tensyon. Pero mautak ang mga Amerikano. Sa halip na watawat ng mga Vietnamese ang itaas sa barko, pinalitan ito ng mga Amerikano ng kanilang watawat nang sa gayon ay papasukin sila ng Pilipinas. At bilang kapalit ng tulong sa pagkukubli sa mga South Vietnamese, ang Estados Unidos ay nakipag-ugnayan sa isang kasunduan kung saan sinisigurado nito na ang lahat ng mga barko na nakadaong sa Subic Bay ay ibibigay sa Pilipinas. Ang barko ay muling nakatanggap ng 9 Battle Star at iba pang mga parangal dahil sa serbisyo nito sa Vietnam War. Ang barko ay nakadaong sa Subic Bay ng halos isang buong taon at pagsapit ng ika-5 ng Abril taong 1976, opisyal na nakuha ng Philippine Navy ang barko at pinalitan ito ng pangalan na BRP Dumagat. At hindi nagtagal ay pinalitan ito muli ng BRP o Barko ng Republika ng Pilipinas, Sierra Madre. Nahango sa bulubundukin ng Sierra Madre. Pinakamahaba at pinakamalawak na bulubundukin sa bansa na matatagpuan sa itaas ng silangang parte ng Pilipinas na sumasaklaw sa lalawigan ng Cagayan sa hilaga hanggang sa lalawigan ng Quezon sa timog. Ang Sierra Madre ay may mahalagang papel sa ekolohiya ng bansa dahil ito ang nagsisilbing pangunahing depensa laban sa mga sakuna kagaya ng bagyo at baha. Binabawasan ang kanilang lakas bago ito makaabot sa mga kapatagan. Bukod pa dyan, ito rin ay tahanan ng maraming uri ng hayop at halaman. Marami sa mga ito ay endemic o matatagpuan lamang sa Pilipinas. Bukod sa ekolohikal na kahalagahan nito, ang Sierra Madre ay mahalaga rin sa kultura at kasaysayan ng bansa at maraming komunidad na mga katutubo ang naninirahan dito. Ganun pa man, magmula nang maipasa sa Pilipinas ang pangangalaga sa barko, ginamit ito sa mga transportasyong pangmilitar para sa mga sumunod na dekada hanggang noong 1990s. Noong 1999, ang barko ay sinadyang ipasadsad ng hukbong dagat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal upang magsilbing outpost para mapanatili ang pag-angkin ng teritoryo ng Pilipinas sa lugar. Isang detachment ng mga Pilipinong marino ang patuloy na nakaistasyon sa barko upang tugunan ng presensyang militar at hindi angkinin ng mga inchik, lalo pat patuloy ang kanilang panghihimasok sa karagatang sakop ng Pilipinas. Dahil sa paniniwalang 70% ng South China Sea o West Philippine Sea ay pagmamay-ari nila. Kasunod ng kanilang tinatawag na 9-dash line na dating kilala bilang 11-dash line ng Republic of China o kasalukuyan ngayong Taiwan. Ang 9-dash line ay patuloy na ginamit ng China upang angkinin ng kanilang pinaniniwalaang teritoryo. Saklaw nito ang mga teritoryo na inaangkin din ng ibang mga bansa tulad ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia at Brunei, kahit na ito ay kine-question ng maraming bansa at international community. Nagtayo rin ng China ng mga artipisyal na isla sa pinagtatalo ng teritoryo. Ang sabi sa US-China Economic and Security Review Commission, simula December 2013 hanggang October 2015, nagtayo ang China ng mga artipisyal na isla na may kabuuang lawak na halos 3,000 hektarya sa 7 coral reef na inukupahan nito sa Spratly Islands sa katimugang bahagi ng South China Sea. Subalit kinundi na ito ng maraming bansa at ng international law sa kadahilan ng sinisira raw nito ang biodiversity ng karagatan at mga bahura na mahalaga para sa pagpaparami ng yamang dagat tulad ng isda at iba pang mga organismo. Bukod dyan, ang mga aktibidad sa pagtatayo ng China ng mga isla ay maaaring lumabag sa ilang mga kasunduan na kasama nilang nilagdaan noong 2002, kabilang ang iba pang mga bansa sa Asia. Noong July 12, 2016, isang arbitral tribunal ang inorganisa ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na nagsasabing ang China ay hindi nagkaroon ng eksklusibo at tuloy-tuloy na kontrol sa lugar. Ibig sabihin, hindi kayang patunayan ng China na sila lamang ang may kontrol ng South China Sea sa loob ng mahabang panahon. At may mga bahagi ng lugar na pinag-aagawan na pasok sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ang EEZ ay may 200 nautical miles mula sa baybayin ng isang bansa kung saan may eksklusibong karapatan itong gamitin ng likas na yaman na nakapaloob dito. Mahigit sa 20 bansa ang nanawagan na igalang ang desisyon ng hukuman. Ngunit 8 bansa kabilang ang China at Taiwan sa mga tumanggi rito. Habang patuloy ang pagbabantay ng mga Pilipinong marino na nakatalaga sa Sierra Madre, ang Chinese Coast Guard ay madalas ding nagpapatrolya sa lugar
at nagtatangkang pigilan ang buwan ng resupply ng mga Pilipinong Marines. Noong 2013, binisita ng The New York Times ang site at iniulat ang buhay ng ilang marino na nakatalaga doon at ang kahalagahan ng barko sa geopolitics ng South China Sea. Napag-alaman na ang Sierra Madre ay hindi na muling makalalayag pa, ngunit nagkaroon ng kahalagahan dahil nagsilbi itong outpost sa alitan sa Spratly Island. Ika-9 ng Marso 2014, hinarang ng Chinese Coast Guard ang dalawang sibilyang barko na ginamit ng mga Philippine Navy sa paghahatid ng mga supply at pagpapalit ng mga tauhan sa Sierra Madre. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na umapila ang mga inchik sa ginawang resupply mission ng Pilipinas. Kaya ika-11 ng Marso 2014, nagprotesta ang gobyerno ng Pilipinas sa Charge of Affairs ng China o ang pansamantalang pinuno ng embahada ng bansa dahil sa pagharang na ginawa ng Chinese Coast Guard. Kaya sa sumunod na resupply mission, isinagawa ng Pilipinas ang aerial resupply upang makaiwas sa panghaharang ng China. Noong Nobyembre 2021, hinarang ng mga Chinese Coast Guard ang dalawang sibilyang bangka na muling nagsusupply sa barko. February 6, 2023, ginamitan ng mga Chinese ang Philippine Navy ng military-grade laser upang masilaw ang mga tripulante. August 2023, binumba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang mas maliit na barko ng Pilipinas na muling nagsusupply sa Sierra Madre. At noon lamang nakaraang buwan, mas uminit pa ang tensyon ng naging mas agresibo pa ang China at mas tumindi ang kanilang panghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas. Kaya nangangamba ang marami na kung hindi titigil ang China sa kanilang ginagawang pambubuli, ay baka mas lalala pa ang tensyon at maaaring humantong sa giyera. Sa kabutihang palad ay nagkausap na ang kinatawan ng China at Pilipinas at nagkasundo itong pahupain ng umiinit na tensyon sa West Philippine Sea matapos ang isinagawang 9th meeting of the Bilateral Consultation Mechanism o BCM noong ika-2 ng Hulyo 2024. Nagkasundo ang dalawang bansa na dapat maibalik ang tiwala at kumpiyansa sa bawat isa sa kabila ng nangyaring insidente kamakailan sa Ayungin Shoal at magsagawa ng mga produktibong dialogo kaugnay sa pinagtatalo ng teritoryo. Nakasaad din na hindi titigil ang Pilipinas sa pagprotekta sa interes at soberanya nito sa WPS. Sana nga ay humupa na ang tensyon sa magkabilang panig upang hindi na lumala ang sitwasyon dahil wala talagang mabuting maidudulot ang giyera. Magiging kawawa lamang ang mga tao kung magkagayon. Maaaring bumagsak ang ekonomiya ng dalawang bansa, lalo na ang Pilipinas. Magkakaroon din ng pamalawakang humanitarian crisis at magdudulot ng masamang epekto sa diplomatikong relasyon ng Pilipinas, hindi lamang sa China, kundi pati na rin sa ibang mga bansa na kaalyado nito. Dahil ang diplomatikong pagkakaisa at kooperasyon ay mahalaga para sa kapayapaan at kaunlaran ng isang bansa. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.